Lumaki si Ana sa mag-asawang Rico at Sara. Hindi niya tunay na mga magulang ang mga ito at alam niya ang bagay na iyon simula nang siya ay bata. 6 na taong gulang lamang siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang, kung kaya ay maswerte siya at napunta siya sa kamay ng kanyang mama Sara at Papa Rico. Napakabait ng mga ito sa kanya at itinuring siyang anak. Sa kasamaang palad kasi, hindi biniyayaan ng anak ang mag-asawa, kaya naman itinuon na lamang ng mga ito sa kanya ang buong atensyon at pagmamahal nila bilang mga magulang. Hanggang sa tumuntong sa edad na 18 si Ana, hindi niya makakalimutan kung paanong pinaghandaan ng kanyang mama Sara at Papa Rico ang kanyang debut. Nagkaroon siya ng isang magarbong kaarawan. Dumalo ang halos lahat ng kanyang kaibigan, pati na ang mga kamag-anak ng kanyang itinuturing na mga magulang. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagandang babae ng gabing yun. Talagang napakasaya at wala na siyang mahihiling pa. Not until sa mismong party niya, isinugod naman sa hospital ang kanyang mama Sara. Inatake kasi ito ng sakit nito sa puso. Isa rin iyon sa rason kung bakit bawal itong magsilang ng sanggol. Nag-alala naman ng labis si Ana sa kanyang mama Sara. Mabuti na lamang at patapos na rin ang birthday party niya nang isugod ito sa hospital, kaya pagkatapos kumain ng mga bisita, nagpaalam na ring umuwi ang mga ito. Nagbihis na lamang si Ana ng gabing yun upang sana sumunod sa hospital. Ngunit hindi pa man siya nakakaalis, tumawag na ang kanyang Papa Rico at sinabing wag na lamang daw siyang sumunod at okay na rin naman ang kanyang mama Sara. Napanatag naman siya nang marinig ang ibinalita ng kanyang Papa Rico. Kinabukasan nga, nakalabas na ng hospital ang kanyang mama Sara. Maayos na rin ang kalagayan nito at bawal na muna itong magpagod. Nagpahinga na nga lang ito sa bahay at minsan na lang kung lumabas ito ng silid. Inaalagaan naman niya ito at wala rin naman siyang pasok at bakasyon. Hanggang sa isang gabi, nakaramdam ng matinding pagkauho si Ana. Kaya naman bumangon siya at iinom sana ng tubig sa baba nang mapahinto siya sa sala. Napansin niyang naroon pa ang kanyang Papa Rico at mag-isang umiinom. Kumunot ang kanyang noo sapagkat noon lamang niya nakitang umiinom ng alak ang kanyang kinilalang ama. Lumapit siya rito at kaagad na nagtanong kung bakit ito umiinom. Halata sa kilos ng kanyang ama na tinatamaan na ito ng nainom na alak. Paano ba naman ay nahawakan pa siya nito sa pulsuhan at iniupo sa tabi nito. Nagiging tipsy na rin ang pananalita at kaagad na nagkwento ng mga bagay-bagay na siyang pinoproblema nito. Panaka-naka, natatawag pa siya nitong anak. Ngunit ang hindi niya mapigilan ay ang mabahala sa ginawa nitong pag-akbay, paghaplos at pagpisil sa kanyang braso. May kakaiba kasi siyang nararamdaman sa ginawa nitong yun. Hanggang sa nabanggit ni Rico ang isa sa mga rason kung bakit ito nagmumukmuk. Nangungulila na raw ito sa asawa. Simula na raw na dumalas ang pag-atake ng sakit ng kanyang mama Sara. Hindi na rin ito nagagampanan ng obligasyon nito bilang asawa kay Rico. Siguro dala na rin ng kalasingan kaya nasasabi yun sa kanya ng ama-amahan. Napalunok siya't hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin hanggang sa tuluyang mabasag ang boses ni Rico sabay sabing, "Pwede mo ba akong tulungan? Mababaliw na talaga ako." Hindi alam ni Ana kung anong tulong ang nais ni Rico. Ngunit may ideya na siya kung ano yun. Naisip niyang nababaliw na nga ito sapagkat maging siya ay nagawa nitong sabihan ng ganoon. Ngunit tila napipi si Ana. Sa laki ng utang na loob niya sa kinilala niyang magulang, ano ba naman ang ibalik niya kay Rico ang lahat ng ginawa nitong mabuti sa kanyang buhay? "Pangako wala akong gagawin sa'yo. Tulungan mo lang akong ilabas itong init." Kaagad na napalunok si Ana. Aaminin ni Ana na hindi naman siya inosente pagdating sa bagay na iyon.
Mayroon na kasi siyang alam at iyon ay kasama niya ang kanyang unang naging nobyo. Naalala niyang matagal na rin pala, simula nang huli niyang maramdaman ang ganoong pakiramdam. Nakaramdam ng kakaibang damdamin si Ana. Hanggang sa nagawa na niyang pumayag sa nais mangyari ni Rico. Tinulungan niya nga ito na malabas ang init na sinasabi nito. Ganun pa man, ang ginawang pagtulong ni Ana sa kay Rico ay isang malaking kasalanan. Ngunit dahil alam niyang ikakasiya iyon ni Rico, ay hindi na lamang niya inisip ang asawa nitong si Sarah. Sa edad ni Rico na 40, tiyak na naghahanap pa ito ng papawi sa init nito na nararamdaman at hindi na iyon kayang ibigay pa ni Sarah. Nang mga oras na yun, alam ni Ana na nalalapit na ang pagdating ni Rico sa dulo. Halos mawala naman sa sarili si Rico at tila maaabot na nga talaga ang dulo. Yun ang unang beses na ginawa ni Ana ang bagay na iyon at napag-alaman na niyang ganoon pala iyon. Nang matapos, nagawa pa siyang halikan sa noo ni Rico sabay pasasalamat nito sa kanya. Nag-ayos na rin ito ng sarili at tila ba natauhan sa kalasingan. Walang imik si Ana at naramdaman niyang tila gusto rin sana niya ang magbawas ng init ng kanyang nararamdaman. Ngunit iwinaksi na lamang niya iyon sa kanyang isip. Nakita niyang tumayo na si Rico at noon niya naalala na nauuhaw pala siya at iyon ang rason kung bakit bumaba siya. Ngunit nawala iyon sa kanyang isip. Walang salitang dumiretso na siya sa kusina. Nang makabalik si Ana sa kanyang silid, hindi niya magawang makatulog. Iniisip niya ang ginawa niya. Iniisip niya kung ano kaya ang mararamdaman ni Sarah oras na malaman itong tinulungan niya sa pagpawi ng init si Rico. Siguro tiyak na ito ay masasaktan. Kapag nasaktan ito, baka atakihin ulit at mahospital. Ganun pa man ay hindi na bahala si Ana sa mga posibleng mangyari rito. Ang mas nagsusumiksik sa kanyang isip ay ang bagay na iyon. Iniisip niya kung posible kayang mangyari ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Rico. Yun ang bagay na mas higit pa sa ginawa niyang pagsisilbi rito kanina. Sa puntong iyon, napabuntong hininga si Ana. Para bang simula nang matapos iyong ginawa niya kanina, ay parang gusto niyang mangyari sa pagkakataong iyon ay maisasagawa na niya ang bagay na nasa kanyang isipan. Ngunit baka magalit lang si Rico, lalo pat hindi naman iyon ang hiningi nito sa kanya. Marami pang bagay na inisip si Ana ng gabing yun at halos maghahating gabi na bago siya makatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Ana. Naabutan pa niyang nagkakape si Rico at may pasok pa ito sa trabaho. Parang wala lamang naganap kung umasta ito, samantalang siya nakaramdam ng pagkailang. Binati pa siya nito ng magandang umaga at inalok na siyang kumain ng umagahan. Noon niya nakitang gising na rin pala si Sarah at naghahain na ito ng pagkain. Ito pa talaga ang nagluto, samantalang kailangan ito ng mahabang pahinga. Talagang napakabait ni Sarah at ipinagluto siya nito ng paborito niyang pagkain sa umagahan. Kaagad na siyang dumulog sa hapagkainan at nagsimula ng kumain. Kahit kailan, napakasarap talagang magluto ni Sarah, kaya naman naparami ang kanyang kain. Panaka-naka ay napansin din niya ang kakaibang tingin sa kanya ni Rico. Akala niya nakalimutan na nito ang ginawa niyang pagsisilbi rito. Ngunit dahil sa titig nitong yun, alam niyang hindi nito iyon nakalimutan. Napalunok si Ana. Sa hindi malamang dahilan, ay tila ba biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Para bang biglang namula ang mukha niya, kaya tinapos na niya ang pagkain. As usual, wala nang ibang nangyari. Pumasok na kasi sa trabaho si Rico at naiwan naman sila ni Sarah sa bahay. Nilibang na lamang nila ang kanilang mga sarili sa panunood ng palabas sa TV sa buong araw na iyon. Gusto sanang gumala na Sarah, ngunit bawal pa nga itong lumabas, lalo pa at masyadong mainit ang panahon. Pagsapit ng tanghali, nakaramdam ng antok si Ana,
Kaya hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid kung saan tanging liwanag lamang sa labas ng bintana ang nagsisilbing tanglaw. Inilibot ni Ana ang kanyang mga mata sa paligid hanggang sa nagawa niyang dumungaw sa bintana. Tahimik, napakatahimik ng paligid at gabi na sa labas. Maliwanag na maliwanag ang buwan sa labas at iyon pala ang nagsisilbing liwanag sa loob ng silid na yun. Hanggang sa narinig niyang bumukas ang pinto kaya napalingon siya sa gawin at nakita niya si Rico. Kaagad na naglakbay ang mga mata ni Ana kay Rico. Napapalunok pa siya hanggang sa unti-unti nang lumapit sa kanyang gawi si Rico. Noon lamang niya nagawang pansinin ang gwapo nitong muka. Para bang sa tinagal-tagal ng panahon, noon lamang siya nakaramdam ng kakaibang damdamin para rito. Maya-maya pa nga, nagawa na siya nitong hawakan sa kanyang magkabilang braso at kaagad na dumaloy ang init sa buo niyang katawan. Sa puntong iyon, nakaramdam ng pagsikip sa paghinga si Ana at hinihintay ang susunod pang gagawin ni Rico. Nagkatitigan sila at noon lamang niya napansin ang magandang pares ng mga mata nito na animoy nangungusap. Para bang lihim na nagkakaintindihan ng kanilang mga mata hanggang sa unti-unti ay palapit na ng palapit ang mga labi nila sa isa't isa. Muling napalunok si Ana. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng bawat ginagawa ni Rico. Ramdam na ramdam niya ang bawat init hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi at mas sumiklab pa ang init na nararamdaman ni Ana dahilan kung bakit napakapit na siya kay Rico. Kaagad na siyang tumugon sa bawat halik nito. Nagmistula silang uhaw na uhaw sa isa't isa at hindi magawang pakawalan ang kanilang mga sarili. Halos hindi niya malaman ang susunod niyang gawin at nais na lamang niyang magpaubaya sa mga susunod pang mangyayari. Ang maliwanag na buwan na nagmumula sa loob ng bintana ay mas nakadagdag pa sa excitement ni Ana. Pakiramdam niya ay nasa labas na siya ng mundo at malayo sila sa lahat. Hanggang sa isang tapik ang nagpagising sa kanya. Dahilan kung bakit siya nagising sa realidad. Panaginip, isa lamang palang panaginip ang lahat at ginising pa siya ni Sarah. Isa lamang ang naramdaman ni Ana. Labis na pagkadismaya ngunit wala siyang magagawa. Ramdam niya na handa na siya sa ganoong bagay. Ngunit, panira talaga si Sarah. Napilitan na lamang siyang bumangon at napagtantong 4:00 na pala ng hapon. Nakaramdam siya ng gutom, kaya naman kaagad niyang kinain ang merienda na ginawa ni Sarah. Nakakabagot din pala ang pumirimi sa bahay at palagi na lang siyang walang ginagawa. Nasa tamang edad na siya, kaya pwede na sana siyang magka-boyfriend. Ngunit sadyang hindi siya ligawin. Hindi naman sa hindi siya maganda, pero talagang hindi siya lapitin ng mga lalaki. Siguro dahil sa puro libro lamang ang kaharap niya at hindi niya na magawang magpaganda. Kaya nga rin siya iniwanan ng kanyang unang naging kasintahan dahil sa panay pag-aaral ang kanyang inaatupag. Pasado 7:00 na ng gabi nang makauwi si Rico galing sa trabaho. Sakto at kakain na sila ng hapunan at may dala-dala rin itong pagkain na in-order pa nito sa paborito nilang fast food restaurant. Laking tuwa ni Ana at hindi talaga nakalimutan ni Rico ang paborito niyang minatamis. Nagsimula na nga silang kumain ng hapunan at panay naman ang kwento ni Rico kay Sarah ukol sa mga nangyari sa buong araw nito sa trabaho. Hanggang sa nabanggit ni Rico na balak nitong mag-leave ng 2 linggo sa pinagtatrabahuhan nang sa ganoon daw maalagaan nitong mabuti ang asawa. Nakaramdam naman ng galak si Ana at nagplano rin ng kinilala niyang mga magulang na mag-unwind sa dagat. Kaagad namang pumayag si Sarah at makakabuti rin daw iyon sa kanya at kailangan niya rin iyon lalo pa at bakasyon na nga at wala nang pasok. Hanggang sa natapos na sila sa pagkain at nagpresenta na siya na lamang ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Yun naman talaga ang palagi niyang ginagawa sa bahay at kailangan na ring magpahinga ng maaga ni Sarah kaya tumayo na ito
at pumanhik na sa itaas. Naiwan nga siya sa kusina. Sinimulan na lamang niyang maghugas ng plato at magligpit na rin ng kalat sa kusina hanggang sa naalala niya ang panaginip niya kaninang tanghali. Napahinto siya sa ginagawa at napaisip. Naisip niya si Rico. Kanina habang kumakain sila, iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Para bang lahat ng sinasabi nito may halo ng lambing, maging ang bawat tingin nito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, napangiti si Ana. Hanggang ng mga oras na yun kasi, ramdam niya na parang totoo ang nangyari sa kanyang panaginip. Nagmistula na siyang timang habang nakatinging mag-isa sa harapan ng lababo. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Rico na muntik pa niyang ikatalon sa gulat. Napalingon siya at nakita ito sa kanyang likuran. "Hindi ka pa ba tapos dyan?" Malambing at mahina nitong tanong sa kanya. Mayroon siyang kakaibang tono na naulinigan sa naging tanong na yun. Malapit na po. Bakit?" Nagawa niyang sumagot kahit pa nakakaramdam siya ng kaba at init. "Naalala mo pa ba yung ginawa mo kagabi?" Bahagya pa siyang nagulat sa naging tanong nitong yun. "Mali po ba yun? Hindi po ba?" At nakiusap. Naputo lang anumang sasabihin niya nang pigilan siya nito. "Shh! Hindi mali yun. Ang totoo, nagustuhan ko nga at hindi ko iyon nakalimutan hanggang sa trabaho ko kanina." Pagkasabi noon ay lumapit pa ito sa kanya at bigla na lamang nanayo ang kanyang balahibo. "Ana, pwede mo bang gawin ulit yun? Kasi wala na akong ibang mahinga ng tulong." Hindi na nga natapos ni Rico ang sasabihin nang lumingon siya at bigling inabot ang kanyang mga labi. Ganoon na lamang ang kanyang gulat, ngunit kaagad din itong nakabawi sa pagkagulat nang tumugon siya rito. Alam nilang pareho na hindi na muling lalabas pa sa silid si Sarah, kaya pareho silang nakampante. Ramdam ni Ana ang labis na galak ng mga oras na yun. Ganun na ganun ang nararamdaman niya sa kanyang panaginip. Napakapit na lamang siya ng husto kay Rico. Maging ito ay tila nawala na rin yata sa sarili ng mga oras na yun at nagpadala na lamang sa kanilang nararamdaman. Nang marinig nila ang pagkabasag ng baso sa sahig at aksidente niya pala iyong nasagi, kumala sila sa isa't isa at baka lumabas si Sarah. Hindi nga siya nagkamali at ilang saglit lamang bumaba si Sarah na nakapantulog at nag-aalala ito sa narinig. Umakto na lamang silang normal at sinabi na nabitiwan nga niya ang basong nabasag. Pinaalalahanan na lamang siya ni Sarah na mag-ingat sa pagpulot ng bubog na nabasag na baso habang si Rico nagkunwaring nagtitimpla ng kape. Hanggang sa muling ang nagpaalam si Sarah at magpapahinga na nga ito. Naiwan silang muli ni Rico kaya saglit silang nakiramdam sa isa't isa. Natapos na nga ni Ana ang pagliligpit ng nabasag na baso at maging ang paghuhugas ng mga plato ay minadali niya. Hanggang sa sinenyasan siya ni Rico na sumunod muna dito na kanya namang ginawa. Tumungo sila sa likod bahay kung saan kubli at tanging ilaw lamang na nanggagaling sa kusina ang nakatanglaw. Kaagad ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Hindi naman dapat iyon ang hinihingi ni Rico. Ngunit balak niyang ibigay rito ang mas higit pa. Wala na silang pakailam sa kanilang paligid. Bagkus ay nakatuon lamang ang kanilang buong atensyon sa ginagawa nila. Alam naman kasi nilang pareho na nagpapahinga na si Sarah sa loob ng bahay. Kahit siguro maglikha pa siya ng kaunting ingay, malabo namang maririnig pa iyon sa loob ng bahay. Kung kanina ay isa lamang panaginip na naudlot ang eksenang iyon, ngayon naman totoo na iyong nangyayari. Sa tanang buhay ni Ana, hindi niya lubos maisip na mangyayari ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Rico. Kung sana noon pa nila iyon ginawa, sana matagal na siyang nakaramdam ng labis na saya sa piling ni Rico. Nang gabing yun, talaga namang wala na nga silang pakialam. Hindi na nila inisip si Sarah na may sakit at wala na sila talagang pakialam. Ang mahalaga lamang, pareho silang masaya. Hanggang sa tuluyan na nga nilang naabot ang dulo.